Kanselado na ang kasal. Nanay, anong problema? Hindi ba't naayos na natin ang lahat ng mga kasunduan bago ang kasal? Naibigay ko na ang bigay kaya, ang bahay, at ang alahas, bawat huling sentimo. Mga munting kilos lang iyon. Ngayon ay ang araw ng malaking kasal, ng aking anak na babae. Kailangan mong magdagdag ng isa pang 400,000 bilang dote. Walang kahit isang sentimo na mas mababa. 400,000? Tito, inubos ko na ang mga taon ng aking ipon para sa kasal na ito. Ang kotse at bahay ay nasa pangalan ni Jiang Yu. Wala na talaga akong kahit isang sentimo. Lucien, huwag kang magpanggap na biktima dito. 3 taon na kitang kasama at sinayang ko ang aking kabataan sa iyo. Masyado bang malaki ang 400,000 para sa kasal? Hindi naman sa ayaw kong gastusin ang pera. Talagang hindi ko kaya. Alam mo ang sitwasyon ko. Bakit mo ako kailangang ipahiya sa harap ng lahat ng mga kamag-anak at bisitang ito? Ipahiya ka? Ang anak ko ay napakabuti at pumayag siyang pakasalan ng isang mahirap na walang masandalan. Malaking biyaya na iyon. Kunin ang 400,000 ngayon at magpapatuloy ang kasal. Kung hindi mo kaya, kanselado ang kasal. Jiang Yu, naging tapat ako sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Bigyan mo ako ng tuwirang sagot ngayon. Gusto mo ba akong pakasalan o hindi? Tapat? Mapapakain ka ba ng katapatan? Sa panahon ngayon, kapag walang pera, ang pagiging tapat ay walang silbi. Bibigyan kita ng isang huling pagkakataon. O lumuhad ka at manghiram ng pera sa mga bisita. O bumaba ka sa entablado ngayon din. Lucien, huwag mong hayaang sirain ka ng iyong pagmamalaki. Kung hindi ka uurong ngayon, hindi lang kanselado ang kasal, kundi pati 3 taon nating pagsasama ay tuluyang matatapos. Lumuhod? Huwag mo nang isipin iyan. Dahil itinuturing mo ang aming relasyon parang isang transaksyon, kaya isirain na ang kasal na ito. Tingnan natin ngayon, kung wala ang nobya, paano matatapos ang kasal mo? Masyadong padalos-dalos ang taong ito. Ngayon, walang nobya ang kasal. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Hindi man lang makalikom ng 400,000 dolyar. Karapat dapat na maging single magpakailanman. Lu, natagpuan na natin sa wakas ang ating anak na matagal nang nawala at handa kang panoorin sila na insultuhin ang ating anak ng ganito? Huwag magmadali, hintayin natin. Nagtago tayo ng 20 taon upang hubugin ang kanyang pagkatao. At pagkakataon din ito upang makita kung ang babaeng ito ay karapat-dapat pumasok sa pamilyang Lu. Lucien, alam kong mahalaga sa iyo ang reputasyon. Kung talagang hindi ito gagana, maaari kang magbigay sa amin ng IOU. Sa hinaharap, dahan-dahan mong mababayaran ang 400,000. Naghahanap ako ng kapareha, hindi isang yardstick. Dahil naglagay ka ng presyo sa iyong sarili. Saka ikaw, hindi ko ito bibilhin. Paano mo nasabi yon tungkol sa anak ko? Naghahanap ka ng suntok, ha? Tigil. Anak ko, natagpuan ka na ni Mommy. Anak, sa mga taong ito, mag-isa ka nagdurusa at naapi sa labas. Kasalanan lahat ni Mommy at Daddy. Ma'am, talagang mali ang tao mo. Ulila na ako mula pagkabata. Paano ako magkakaroon ng pamilya? Lucien, saan mo hinukay ang mga kamag-anak na probinsyano? Ang baduy ng damit. Hindi naman sila nandito para makipalibre, di ba? Lucien, ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ang walang pera ay isang bagay, pero ang magdala ng 2 estranghero para guluhin ang kasal. Sadyang sinusubukan mo bang ipahiya ako? Kami ang tunay na magulang ni Chener. Dapat mong bantayan ang iyong bibig o hindi ako magiging magalang. Tunay na magulang? Sa tingin ko, bayad na aktor sila. Tingnan mo ang pamilyang ito. Pare-pareho ang ugali. Kasuklam-suklam. Akala ko ang anak ko ay nagpakasal lang sa isang ordinaryong lalaki. Hindi ko inaasahan na makakakuha pa ng biyenan. Buti na lang hindi siya napakasal sa kanya. Kung hindi, malamang hihilahin siya pababa habang buhay. Jiang Yu, huwag mo akong itulak ng sobra. Ano? Para sa 2 random na tao, ipipilit mong sirain ang relasyon natin? Lucien, mag-isip ka ng mabuti. Ang pagsira sa kasal na ito ay kasalanan mo dahil sa kawalan ng pasasalamat. Haharapin mo ang mga kahihinat mo. Jiang Yu, sa mga taong ito, bulag ako. Simula ngayon, tapos na tayo. Hindi ganoon kadaling umalis. Pirmahan mo itong divorce agreement kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo. Umalis na wala kang dala. Ang bahay kasal, ang kotse, lahat ng ipon, pinaghirapan ko lahat yan. Lahat ng yan ay nasa pangalan ni Jiang Yu. Wala akong dinala. Bakit ako aalis na wala? Bakit? Ang anak kong babae ay naglaan ng 3 taon sa'yo. Kabataan, oras, enerhiya, lahat nasayang sa'yo. Isipin mo na lang itong kabayaran sa nasayang niyang kabataan. Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Paano naman ang kabataan ko? Sino ang magbabayad nun? Sinira mo ang kasal sa publiko.
Ginawa mo akong katatawanan ng buong lungsod. Ngayon, ang pagpapaalis sa'yo na wala, ay pinapagaan na lang ang parusa sa'yo. Masyado ka nang abuso. Ang anak ko ay nagbigay lahat. Nag-ipon siya para sa kasal na ito. Ito ay tahasang pagnanakaw. Walang outsider ang pwedeng magsalita dito. Lu Chen, ngayon, pirmahan mo at umalis ng tahimik o tatawag ako ng tao at sisiguraduhin kong hindi ka makakapanirahan sa lungsod na ito. Mula ngayon, ako, si Lu Chen, wala nang kinalaman sa'yo. Pero tandaan mo ito. 30 taon sa silangan ng ilog. 30 taon sa kanluran ng ilog. Huwag mong apihin ang binata dahil mahirap. Itatala ko ito. Haha, itatala? Ano naman ang magbabago? Isang batang walang pera tulad mo. Anong magagawa mo? Tito, tita, salamat sa pagtulong sa akin. Baliw na bata, ikaw ang anak ko. Bakit ka magpapasalamat sa nanay mo? Tita, lagi mo sinasabi na ako ang anak mo. Sige, ano ang ebidensya mo? May birthmark na hugis pera sa puwet mo. Yan ay galing sa paso noong 6 na buwan ka pa lang. Medyo malabo ang birthmark ko. Hindi mo makikita kung hindi tititigan. Paano mo nalaman, tita? At itong jade pendant. Ito ay ginawa noong ipinanganak ka. Inatasan mula sa isang bihasang manggagawa. Eksaktong tugma sa iyo. Ito. Kayo ba talaga ang mga magulang ko? Chen, pasensya na at pinagdaanan mo ito. 20 taon ng hirap mag-isa. At ngayon itong malamig na trato at kahihiyan. Kasalanan ito ng mga magulang mo. Ma, tapos na yon. Ang mahalaga, nahanap na kita. Yung mga material na bagay at pansamantalang sama ng loob, hindi ko na yun iniisip. Pwede nating kalimutan ang nakaraan, pero hindi pwedeng hayaan na tayo ay hamakin. Ang pamilya Jiang ay nangaapi sa atin. Iniinsulto ang asawa at anak ko, at binabalak ang ating mga ari-arian. Kailangan itong bayaran. Tay, magulo ang isip ko ngayon. Matapos maging ulila sa loob ng 20 taon, bigla kayong nandito, at saka ang mga pangyayari ngayong araw, hindi ko pa kayang tanggapin lahat ng sabay-sabay. Kailangan ko ng oras para mag-isa. Naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Hindi namin pipilitin na umayos ka agad. Nakaayos na ang buong convoy. Naghihintay sa entrance ng hotel. Tay, sino ang tinawagan mo? Misis ng chairman, nasa posisyon na lahat ng tagapagmana, naghihintay sa iyong utos. Ano? Mga tagapagmana? Anak, binigo ka ng tatay mo sa mga nakaraang taon. Pag uwi mo, babayaran namin lahat. Iuwi ang binata. Opo, amo. Binata, dito po. Ma, tay, mauna na kayo. Masyadong maraming nangyari, napakabilis. Nakakalula ang pagbabago ng estado. Magulo ang isip ko. Gusto ko munang maglakad mag-isa, para lumiwanag ang isip ko. Chener, paano mo naman iyon gagawin? Hayaan mo siyang mag-isa. Ipapadala ko sa assistant ko ang contact info at location access sa phone mo. Kung mapagod ka o magka-problema, tumawag ka agad. Huwag mong pagtiisan mag-isa. Huwag kang mag-alala, tay. Alam ko ang ginagawa ko. Tatlong taon ang kabataan ko, at ganito lang ang wakas. Nakakatawa. Kahit hindi maganda ang takbo, natagpuan ko naman ang aking tunay na magulang. Sabi nga, may magandang dulot ang bawat pagsubok. Ayos ka lang ba, Lu Chen? Miss, paano mo alam ang pangalan ko? Kilala ba natin ang isa't isa? Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita. Nasa kasal mo ako ngayon at nakita ko lahat. Pero ayaw kitang guluhin. Pinapanood mo akong magmukhang tanga sa publiko? Sa tingin mo kawawa ako? At walang silbi? Kabaligtaran. Lahat ay nang aasar sa'yo at tinatawanan ka. Ako lang ang nakakaalam. Pumigil ka at nagparaya. At pinanatili ang iyong dignidad. Anong silbi ng pagmamalaki? Sa huli, wala ka pa ring nakuha, ginagago at napahiya? Ang pera at katanyagan ay panlabas na bagay. Maaari mong makuha anumang oras, ngunit ang integridad, pagmamalaki, at kabutihan ay mga bagay na maraming tao ay hindi natutunan sa isang buhay. Ang pamilya Jiang ay mapagmataas, at nangaapi ng iba, hindi sila karapat-dapat sa'yo. Miss, hindi ko inaasahan na magaling kang mag-aliw. Sa tingin ko, karapat-dapat kang tratuhin ng mabuti. Kung ang pamilya Jiang ay ayaw bumitaw at patuloy na nagbibigay ng problema sa'yo, o kung mayroon kang anumang paghihirap, huwag kang mag-atubiling lumapit sa akin. Sige, tatanggapin ko ang alok mo. Umuwi ka ng maaga. Sa malapit na hinaharap, magkikita tayong muli sa lalong madaling panahon.
ang convoy ng mga bodyguard ni tatay at nanay, at ang paraan ng pagtawag sa akin ng assistant. Anong nangyayari? Anak, ang pamilya Lu natin ang pinuno ng Hongya Group at isang nangungunang conglomerate sa bansa. At ikaw ang tanging tagapagmana naming ng iyong ina at akin. Hongya Group, ang kumpanyang monopolyo ang maraming industriya, ang nangungunang conglomerate sa bansa. Oo, 20 taon na ang nakalipas. Ang mga karibal sa negosyo ay naghiganti ng masama. Upang protektahan ka, kinailangan naming ipaampon ka sa isang ordinaryong pamilya. At palakihin kang hindi kilala, pinlano naming maghintay hanggang sa maging matanda ka at may karanasan bago ipakilala ang iyong pagkatao at iuwi ka. Hindi ko akalaing magdaranas ka ng labis na paghihirap at kahihiyang hindi mo naman dapat. Ito ang 100% equity authorization ng Hongyuan Group, ang patunay ng bilyon-bilyong ari-arian sa buong lungsod at ang unlimited na black card. Mula ngayon, lahat ng ari-arian at kayamanan ay iyong mamanahin. Ginoong, ang buong Hongyuan Group ay sa inyo na para kunin. Hindi ako isang dukhang bata na walang maaasahan. Ako ang nag-iisang tagapagmana ng isang pamilyang may mataas na estado. Simula ngayon, walang mangungutya o manlalait sa iyo. Lahat ng pagkakautang sa iyo, babawiin namin isa-isa. Napakasarap ng araw na ito. Si Luchen ay isa lang walang kwentang talunan na mahilig magpanggap. Wala siyang kahit isang kusing, pero nagpapakamayaman siya. Natapos na palayasin ng wala. Mas mabuti na ito? Makakatagpo pa ako ng isang tunay na mayamang tagapagmana mula sa isang mayamang pamilya. Sino ka? Pumapasok sa bahay namin nang walang pahintulot. Maniwala ka, tatawag ako ng pulis. Sino ka ba? At nangahas kang makipag-usap ng ganyan sa aming chairman? Ay nako, kung hindi iyong dalawang kamag-anak sa probinsya. Pinalayas sa kasal at galit pa, pumunta sa bahay namin para manira. Luchen, nakakaawa ka talaga. Wala kang kakayahan, pero hinahatak mo ang dalawang matatanda para manghiya kahit saan. Mabuti pang umalis ka na. O tatawag ako ng seguridad para itaboy ka. Gusto mong guluhin ng pamilya Jiang? Tingnan mo ang sarili mo. Sino ka ba? Ang inyong pamilya Jiang, sa kasalan, hayagang hiniya ang anak ko na si Luchen. Pinilit siyang umalis na wala man lang. Oras na para ayusin ang isyong ito. Ano ngayon kung hiniya ka namin? Kasalanan ninyo yan dahil sa kahirapan ninyo. Kayo ang unang nag-away sa kasalan at sobrang generous na namin na hindi kayo sinisingil. Kalokohan. Niloko ninyo kami para magpakasal at inagaw ninyo ang dote. Kinuha ninyo lahat ng ipon ko sa mga nakaraang taon. Iniwan akong wala. Tigilan mo ang mga kalokohan mo. Kung alam mo kung ano ang makabubuti sa'yo, isama mo. Yang dalawang mahihirap mong kamag-anak at umalis na kayo. Kung hindi, kung lalabanan mo ang pamilya Jiang, pagsisisihan mo yan. Lakas loob mo akong takutin? Special assistant, turuan mo siya ng leksyon. Lakas loob mong sakta ng asawa ko? Lalaban ako sa'yo. Aray, Pumapasok kayo sa bahay namin at gumagamit ng dahas? Tatawag ako ng pulis. Hintayin mo. Sinaktan mo ako? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinuno ng pamilya Jiang. Alam mo ba kung sino ako? Ha? Ikaw, hindi ba taga-ibang lugar ka lang? Hintayin mo. Sisiguraduhin kong pagsisisihan ninyo yan, mga dayuhan. Buksan mo ang mga mata mo at tingnan mong mabuti. Ito ang tanging chairman ng Hongyuan Group, si Lu Zhenhong. Hongyuan Group? Yung kumokontrol sa buong business circle ng lungsod. Yung Lu Zhenhong ng nangungunang financial conglomerate. Chairman Lo ng Hongyuan Group. Paano nangyari yon? bakit ka lumuhod, tumayo ka? Pekeng ID iyan. Siya, si Luchen, isang ulila na hindi kayang bayaran ng 400,000. Paano siya magiging isang binata? Miss Jiang, ang legal department ng Hongyuan Group ay nakakumpleto na ng lahat ng ebidensya. Sa venue ng kasal, pampublikong ininsulto mo ang reputasyon ni Chairman Lu at ng kanyang asawa, malisyosong inagaw ang premarital property ng binata, at pinilit ang binata na lumuhod para mangutang. Ang tatlong aksyon na ito ay pawang labag sa batas. Isang legal na liham ang ipinadala sa inyong tirahan. Isang summons ng korte ang darating bukas. Labag sa batas?
Ang anak ko ay nakipag-date sa kanya ng 3 taon. Hindi ba siya dapat mabayaran para sa kanyang nasayang na kabataan? Ang mga bahay at kotse na iyon ay kusang isinulat sa pangalan ng anak ko niya. Hindi naman namin ninakaw o inagaw ang mga iyon. Kusa lang ba? Humingi ka ng dagdag na 400,000 bilang bayad sa pagbaba ng kotse sa kasal. At nung hindi siya makabayad, pinilit mo siyang lumuhod at tatawagin mo yon na kusa. Lucien, magsalita ka naman sa akin. Malinaw na may ganito kang estado. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Pinagsalita mo ako ng mga yon sa kasal at gumawa ng mga bagay na yon. Bakit mo ko pinigilan? Pinigilan kita. Sa kasal. Tinanong kita, bakit mo kailangan akong hiyain sa harap ng maraming tao? Ano ang sinabi mo? Sabi mo 3 taon na tayo at nasayang ko ang kabataan ko sa'yo. Sobrang mahal ba ang 400,000 para sa kasal? Yun ay dahil pinilit ako ng mga magulang ko. Pinilit ka ng mga magulang mo? Nung umakyat ang nanay mo sa entablado at pinutol ang kasal, wala kang sinabi kahit isang salita. Noong pinilit ako ng tatay ko na lumuhod sa publiko, lumingon ka at tumingin sa akin at sinabi, kung ano, kung hindi ka yuyuko ngayon, hindi lang maaantala ang kasal. Ang aming 3 taong relasyon ay ganap na matatapos. Pinilit ka ng mga magulang mong sabihin iyan, hindi ba? Pangulong Lu, handa ang aming pamilya diyang na magbayad. Ibabalik namin ang lahat ng mga ari-arian na iyon. Maawa po kayo. Hindi talaga namin alam na siya pala ang anak ninyo. Kung hindi anak ko si Chen, akala ninyo okay lang na diktahan siya ng basta-basta. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ano ba ang ibig mong sabihin? Ang pamilya Jiang ninyo ay nang-aapi ng tao nang hindi pinapansin kung tama o mali. Ang pakialam lang ninyo ay kung may pera ang kabilang panig. Uy, kilala mo ako? Ako si Jiang Yu. Gusto kong makita si Lucien. 5 minuto lang. Pakiusap, sabihin mo lang na andito ako. Binibining Jiang, inutusan ng binatang amo na hindi siya makikipagkita sa sinuman mula sa pamilyang Jiang. Hindi ako kumakatawan sa pamilyang Jiang. Sarili ko lang ang kinakatawan ko. Gusto ko lang siyang kausapin ng ilang sandali. Aalis ako pagkatapos kong sabihin ang mga iyon. At hindi na ako babalik. Binibining Jiang, nandoon din ako sa kasal nung araw na iyon. Tumayo ka sa entablado, pinapanood ang binatang amo na pinagtatawanan ng daan-daang tao. May sinabi ka ba para sa kanya? Wala kang sinabi. Hindi ka lang nagsalita. Sumama ka pa sa mga magulang mo sa pagpupumilit sa kanya. Ngayong kilala na ang pagkatao ng binatang amo, babalik ka? Sa tingin mo, karapat-dapat ka bang makita siya ng ganito? Alam kong hindi ako karapat-dapat sa'yo. Pero talagang pinagsisisihan ko ito. Hindi ako nakatulog sa mga nakaraang gabi. Pumikit ang aking mga mata. Ang nakikita ko lang ay siya noong araw ng kasal. Binabati kita! Sa wakas, alam mo na ang pakiramdam ng nagkasala. Ang binata ay nagtrabaho araw at gabi sa loob ng 3 taon para mag-ipon ng pera para lang pakasalan ka. Nakaramdam ka ba ng pagsisisi? Sabihin mo sa kanya, babalik ako bukas. Araw-araw akong pupunta hanggang sa pumayag siyang makita ako. Miss, 3 araw ka nang pumupunta. Hindi ka niya makikita. Wala ring silbi ang manatili ka dito. Ginoo, maaari po ba ninyo akong i-anunsyo ng isa pang beses? Ayaw niya akong makita. Hindi ako aalis. Kahit ilang beses kitang i-anunsyo. Ang mga utos mula sa itaas ay napakalinaw. Walang sino man mula sa pamilyang Jiang ang pinapayagang pumasok. Bakit mo ginagawa ito sa iyong sarili? Kung sana alam mo lang, dapat mas naging mabait ka sa kanya noon. Nakikita kong pumupunta ka rito araw-araw. At alam kong talagang nagsisisi ka, pero miss, ang ilang bagay, kapag nagkamali, ay talagang mali. Hindi ito kayang ayusin ng pagsisisi. Ang young master ay tagapagmana na ng Hongyuan. Kaya niyang makahanap ng kahit anong uri ng babae na gusto niya. Sobrang nasaktan mo siya sa kasal. Bakit pa niya gugustuhing makita ka? At nagtatanggol pa rin siya sa kanyang mga magulang sa kasal. Ang kanyang mga magulang ay kakakilala pa lang. At ipinagtanggol niya sila. 3 taon na akong kasama niya. Wala man lang akong makuha na paghingi ng tawad. Wala man lang. Ang kanyang mga magulang ay dumating para protektahan siya. Ikaw naman ay dumating para yurakan siya. Pareho ba sila? Narinig ko na si Jiang Yu ay naghihintay sa iyo sa labas ng kumpanya ng ilang araw. At ngayon ay bumubuhos ang ulan at nakatayo pa rin siya doon. Sinabi sa akin ng aking assistant. Hayaan siyang tumayo kung gusto niya. Hindi ka ba naaawa sa kanya? 3 oras siyang nakatayo sa ulan at akala niya iyon ay paghihirap. Sa kasal,
Tinawag akong mahirap at mura ng daan-daang tao. Pinilit ako ng kanyang mga magulang na lumuhod at mangutang. Nakatayo lang siya roon at nanonood. Naisip ba niya kung ako ba ay naghihirap? Nasa kasal din ako noong araw na iyon. Sa totoo lang, nang makita kitang mag-isang nakatayo sa entablado, na binabatikos ng lahat, naisip ko na talagang mahirap ang sitwasyon mo. Pero hindi ka sumuko. Alam ko na noon, na espesyal kang tao. Bakit ka naroon sa kasal? Ang pinsan ko ay kamag-anak ni Jiang Yu. Hinila niya ako para sumama sa saya. Ayaw ko talagang pumunta. Ngayon, sa tingin ko tama ang desisyong iyon. Bakit ito ang tamang desisyon? Dahil nakakita ako ng magandang palabas. Hindi kita tinutukso, pero makita kung ano ang itsura ng tao sa pinakamababa nilang punto kapag naninindigan pa rin sila. Ang ganoong bagay ay mas mahalaga kaysa pera. Sinabi mong nagbukas ka ng bookstore. Paano naman ang negosyo? Okay lang, sapat naman. Hindi naman kailangan ng maraming pera. Gusto ko ng tahimik na buhay. Iba ka talaga sa si Jiang Yu. Paano? Palagi niyang gusto ang wala siya. Mukhang kontento ka naman. Ang pagiging kontento ay hindi tungkol sa dami. Tungkol ito sa pag-alam kung ano ang gusto mo. Kumusta? May appointment po ba kayo? Appointment? Wala. Sabihin mo sa binibini mong amo na puntahan ako. 3 araw na nakatayo ang anak ko sa ulan sa labas ng kumpanya niya. Hindi man lang siya nagpakita. Anong klaseng lalaki ba siya? Ma, tumigil ka na. Umuwi na tayo. Huwag mo akong hilahin. Ngayon, hahayaan kong husgahan ako ng lahat sa kumpanya. Kaya si Luchen, akala niya masyado na siyang magaling para sa amin dahil naging matagumpay siya. Ang anak ko ay kasama niya sa loob ng 3 taon. Ibinigay niya sa kanya ang kanyang pinakamagagandang taon. At ngayon, ayaw na siyang makita. Miss Jiang, ito ang punong tanggapan ng Hongyuan Group. Gumagawa ka ng eksena sa lobby. May karapatan akong papapaalisin ka ng security. Subukan mo akong hawakan. Ako ang tunay na ina ng dating kasintahan ng tagapagmana ng Hongyuan. Empleyado ka lang. Bakit ka nag-aastang matapang sa harap ko? Inutusan ako ng binata na magbigay ng mensahe. Sa araw ng kasal, noong pinayapa mo siyang lumuhod para mangutang sa harap ng lahat, naisip mo ba siya bilang manugang mo? Sinabi mo na kapag dumating na ang 400,000, itutuloy ang kasal. At kung hindi mo kayang ilabas, paalam na. Narinig ng lahat ng bisita sa kasal ang mga salitang iyon. Ngayong nagbago na ang estado ng binata, parating ka para mag-claim ng ugnayan ng pamilya? Sa tingin mo dapat kanyang makita? Nagalit lang ako. Ang galit na mga salita ay mga salita pa rin. Ging, Jiang, payo ko, umalis ka ng tahimik kasama ang anak mo. Kung magpapatuloy ka sa paggawa ng eksena, hindi ang Hongyuan ang mapapahiya, kundi ikaw mismo. Nasa dyaryo ito. Ang pamilya Jiang ay pampublikong humingi ng tawad kay Lu Chen, ang batang amo ng Hongyuan, sa isang pahayag ng paghingi ng tawad. Isang buong kalahating pahina. Kalahating pahina? Ibig bang sabihin, nakita na ng buong lungsod? Sa tingin mo kung wala sa dyaryo, walang makakaalam? Sa araw ng kasalan, 12-12 ng tao mula sa mundo ng negosyo ng lungsod ang naroon. Ang maliit na gulo ng pamilya Jiang ay kumalat na sa lahat ng dako. Kung hindi tayo maglalabas ng paghingi ng tawad ngayon, mas mawawalan tayo ng mukha sa bandang huli. Tay, tingnan ko. Ang pahayag ng paghingi ng tawad na ito ay hindi sapat. Sinasabi lang nito na pinalaki namin ang presyo. Hindi nito binabanggit na pinilit namin siyang lumuhod sa kasal. Nagsorry na tayo sa pagpilit sa kanya na lumuhod. Gaano pa ba karaming detalye ang kailangan natin? Tay, ang ginawa natin sa kanya nung araw na iyon, hindi basta-basta masasabi na pinalaki lang natin ang presyo. Pinahiya natin siya sa harap ng daan-daang tao at hinuyurakan natin siya. Ang paghingi ng tawad na ito ay nagtatago sa mahahalagang bahagi. Ito ay hindi talaga taos-pusong paghingi ng tawad. Taos-pusong paghingi ng tawad. Si Lu Chen ay nagmamataas na ngayon. Hindi niya makikita ang anumang paghingi natin ng tawad. Kung makikita niya ito o hindi, problema niya iyon. Kung gagawin nating malinaw, ay problema natin. Hindi binibilang ang paghingi ng tawad na iyon. Pupunta ako sa kanya mismo. Humingi ng tawad ng personal. Luchen, alam kong ayaw mo akong makita. Magsasabi lang ako ng ilang salita at aalis na. Ang una ay hindi para sa aking mga magulang. Para sa sarili ko. Noong araw na iyon sa kasal, hindi kita sinuportahan. Iyon ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko. Tapos na ako. Hindi. Ang pangalawa, lahat ng mabubuting bagay na ginawa mo para sa akin noon, ngayon ko lang naaalala ang mga iyon. Gusto kong makita ang Northern Lights at nag-overtime ka ng 2 buwan, nag-ipon at nagpareserba ng tiket papuntang Finland.
Sabi ko ayaw kong sumakay ng subway, kaya kinuha mo ang iyong ipon para sa paunang bayad at inilagay sa pangalan ko. Ito ang mga bagay na dati kong itinuturing na normal lang. Ngunit ngayon napagtanto ko, walang anuman ang dapat ipagwalang bahala. May pangatlo pa ba? May pangatlo, hindi ko hinihiling na patawarin mo ako. Gusto ko lang malaman mo na ang nanakit sa'yo sa kasal alam niyang mali siya. Tatandaan niya ang aral na ito habang buhay. Jiang Yu, naalala ko lahat ng sinabi mo. Pero naaalala mo ba ang isang bagay na sinabi ko sa kasal? Alin diyan? Sinabi kong mahirap ako, pero may dignidad ako. At ano ang sagot mo noon? Sinabi mong huwag hayaang maging miserable ka ng iyong pride. Sa paningin mo, ang aking prides ay katigasan lang ng ulo. Noong kailangan ko ng taong magsasabi ng patas, pumili kang pumanig sa pera. Ngayong may pera na ako, balik ka na sa panig ko. Paano ko iyon tatanggapin? Hindi dahil sa pera. Sabihin mo nga sa akin, kung ako pa rin ba yung lalaking hindi makabuo ng 400,000 yuan? Nakatayo ka ba rito ngayon? Nakakaabala ba ako? Hindi. Bakit ka nandito? Sabi mo nag-overtime ka at hindi ka pa kumain. Nagdala ako ng mga merienda para sa gabi. Pero unahin mo muna ang usapan nyo. Maghihintay ako sa kotse. Ikaw si Suchinghe. Sa araw ng kasal, yung kausap niya sa tabi ng ilog. Ako yon. Nandoon ka rin sa kasal noong araw na iyon? Pinanood ko mula umpisa hanggang matapos. Kung paano pinilit ng mga magulang mo siyang lumuhod. Kung paano ka tumayo sa entablado at malamig na tumingin. Nakita ko lahat. Kaya anong karapatan mo na nasa tabi niya ngayon? Sumuporta ka ba sa kanya? Kilala mo ba talaga siya? Hindi ko kailangan magsalita para sa kanya. Ipinakita na niya ng malinaw sa iyo ang kanyang sarili. Tungkol naman sa kung kilala ko siya o hindi, kahit papaano alam ko, nagtatrabaho siya hanggang gabi para maperpekto ang unang proyekto niya. Kaya dinadalahan ko siya ng pagkain. At ikaw? Nagdala ka ba sa kanya kahit isang merienda sa gabi? Hindi ka. Mahalaga lang sa iyo kung matutugunan niya ang iyong mga hinihingi. Kaya, wag mo akong tanungin kung kilala ko siya o hindi. Maaaring hindi ko siya gaanong kilala. Pero alam ko man lang kung paano tratuhin ng tama ang isang tao. Pumunta ka sa parking lot para hanapin siya noong araw na iyon. Oo, ginawa ko. Kahit ang tingin niya sa akin ay malamig. Yur, magiging tapat ako. Huwag mong baluktutin ang ibig kong sabihin. Sinusundan mo siya ngayon, hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kanyang kasalukuyang katayuan. Alam mo iyon higit sa kaninuman. Sa totoo lang, noong una kong malaman kung sino siya, tulala ako. Palagi kong iniisip kung ano ang namiss ko. Pero naisip ko rin, hindi ko pinagsisisihan na hindi ko nakuha si Hong Yuan. Ma'am, pinagsisisihan ko ang trato ko sa kanya, sa kasal. Kahit na pinagsisisihan mo talaga, kay Su Qinghe na siya ngayon. Alam mo ba kung sino si Su Qinghe? Siya ang nag-iisang anak ni Su Jin Yuan ng Wamao Group. Ang kanyang angkan ay hindi naman mas mababa kaysa kay Lu Shen. At sinamahan siya, noong pinakamababa ang kanyang kalagayan. Alam ko na lahat ng sinabi niya sa akin noong araw na iyon ay tama. Ang hindi ko nagawa sa loob ng 3 taon, sa ilang araw lang, ay nagawa niya. Kaya ano ang gagawin mo? Hindi ko alam. Kasalukuyan akong nagtatrabaho sa isang maliit na kumpanya ng kalakalan. Bilang isang clerk, kumikita ng 4,000 kada buwan. Nakatitig sa computer, nag-input ng datos buong araw. Kapag umuwi ako sa inuupahan kong kwarto, nag-aaway pa rin ang mga magulang ko. Iyan ang buhay ko ngayon. At sa panig niya, si Su Qinghe ay maamo at mapag-alaga, galing sa mabuting pamilya, at mas maganda pa sa akin. Bakit pa siya titingin sa akin? Yuer, pero hindi ko ito matanggap. Hindi naman dahil na-miss ko ang pera niya. Hindi ko lang matanggap na ginugol ko ang 3 taon sa pagpapatunay na ako ay masamang tao. Gusto kong patunayan na hindi. Binatang Panginoon, ang lumang proyekto ng pabrika ay itinabi sa loob ng 3 taon. Mayroong mahigit 100 ang tumatanggi. Ilang kumpanya na ang nabigo sa pakikipag-ayos. Kakabalik mo lang at sasaluhin mo ang isang napakahirap na proyekto. Kung may magkamali, Ano ba ang pinag-aalala ninyong lahat? Wala akong karanasan sa negosyo, hindi alam ang mga pamamaraan ng kumpanya, at walang alam tungkol sa industriya ng mga materyales sa konstruksyon. Inaamin ko ang lahat ng mga bagay na iyong inaalala. dahil alam ninyo iyon, bakit nyo pa ito kinukuha? Dahil ang karanasan ay nagmumula sa paggawa, hindi sa paghihintay. Noong nagtatrabaho ako sa labas, ang isang bagay na natutunan ko ay, kung hindi mo dudumihan ang iyong mga kamay, hindi ka matututo. Chen, paano mo pinaplano na harapin ang mga ayaw pumayag? Kakausapin ko ang bawat pamilya. Walang kontrata, walang katulong. Bibig ko lang. Namuhay ako sa ilalim ng lipunan sa loob ng 20 taon. Alam ko kung ano ang kinakatakutan ng ordinaryong tao, kung ano ang gusto nila. Ang mga naunang kumpanya ay nagpadala ng mga taga-usap. Kung hindi sila magkasundo, pinuputol nila ang tubig at kuryente. Siyempre, lumalaban ang mga residente. Hindi ko ginagawa iyon. Oy,
Ikaw pala ang sikat na young master ng Hong Yuan. Narinig ko na naging simp ka para sa pamilya Jiang sa loob ng 3 taon. Nakaipon ng 3 taong sweldo. Lahat ginastos sa pagbili sa kanya ng bahay at kotse. At nauwi sa pagkatapon sa kasal. Itinapon, hindi lang yon. Narinig ko ang pamilyang Jiang humihingi ng 400,000 yuan bilang regalo para makaalis doon mismo. Hindi niya ito mabayaran. Muntik na siyang lumuhod sa publiko. Ang kagalang-galang na binata ng Hongda muntik nang sa isang maliit na pamilya tulad ng mga Jiang. Lumuhod. Itong biro ay magpapatawa sa ating grupo sa loob ng 1 taon. Joe Hao, ingatan mo ang sasabihin mo. Nandito tayo para magsaya ngayong araw, hindi para makipag-away. Qingxia, inaalagaan kita. Ikaw ang panganay na anak ni Huamao. Nakikipagrelasyon sa isang tinatawag na binata na naglilimos sa lansangan sa loob ng 20 taon na may ganyang background. Hindi ka ba natatakot na ikaw ay ibaba niya? Mr. Joe, may problema ka ba na nasa lansangan ako ng 20 taon? Yun ba? Hindi mo kayang harapin ang katotohanan. Hayaan mong linawin ko. 20 taon na akong nasa ilalim. Nakaligtas ako sa pamamagitan ng pagtatrabaho ng mga kakaibang trabaho. Ikaw? Iwan mo ang Joe Real Estate? Ilang araw ka makakaligtas mag-isa. Sinasabi mong utusan ako ng pamilya Jiang. Inaamin ko. Pero nasaan na ang pamilya Jiang ngayon? Liquidation ng bangkarota. Lumipat sa isang paupahan sa hilaga ng syudad. Tinitawanan mo ako dahil napahiya ako. Pero ang nagpahiya sa akin ay nasa ilalim na ng aking paa. Ikaw? Anong mga nagawa mo ang maipapakita? Bukod sa pamumuhay sa pamana ng iyong ama, may nagawa ka na bang marangal? Isang bastos na gumagala sa labas ng 20 taon naglakas loob na turuan ako sa publiko. Ipapaalam ko sa kanya kung ano ang ibig sabihin ng manggulo sa maling tao. Paano mo siya makukuha? Hindi ba niya kinuha ang proyekto ng pagsasaayos ng lumang pabrika? Ang proyekto ay magkakaroon ng tender susunod, tagatustos ng materyales sa gusali. Mayroon akong malayong kamag-anak na nagpapatakbo ng kumpanya ng materyales sa gusali. Lubos na kwalipikado. Maaaring ibaba ang presyo sa pinakamababa. Manalo muna tayo sa bid, saka tayo mag-usap. Naihatid na namin ang unang batch at unti-unti naming pinalitan ang mga materyales para sa ikalawang batch. Kapag nagkaroon ng mga issue sa kalidad ang proyekto sa bandang huli, lahat ay isisisi kay Lu Chen. Iyan ay isang mabagsik na hakbang, pero noong huling pagpupulong ng mga shareholder, sinabi niya na personal niyang susuriin ang mga kwalifikasyon ng lahat ng supplier. Hayaan niyang suriin. Ang kumpanya ng aking tiyuhin ay hindi kilala sa industriya. Ang legal na kinatawan ay hindi mula sa aking pamilyang Zhou. At ang mga shareholder ay hindi maaaring masubaybayan pabalik sa akin. Lahat ng dokumento ng kwalifikasyon ay lehitimo. Mga resibo ng pagbili, papagawa kami ng mga peke para sa isang buong set. Ano ba ang malalaman niya? Young Master Joe, ang aking kumpanya ay hindi masyadong malaki. Kung manalo tayo sa bid para sa proyektong Hong Yuan sa pagkakataong ito, mas magiging madali ang negosyo mula noon. Pero ang panganib, Kukunin ko ang panganib. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Mag-quote ng presyo na 12% sa ibaba ng average ng merkado. Kakakuha lang niya ng unang proyekto. Talagang gusto niyang mag-iwan ng marka. Panalo ang mababang bid. Iyon ay isang tagumpay sa pagganap para sa kanya. Hindi niya ito pakakawalan. Mag-ingat ka sa taong iyon na si Joe Hao. Sa industriya, kilala siya sa pagiging mapanakit. Pinahiya mo siya sa publiko ngayon. Tiyak na makakahanap siya ng pagkakataon para gumanti sa iyo. Paano? Malamang tatargetin niya ang iyong proyekto. Ang proyekto sa lumang site ay malapit ng mag-anyaya ng bid para sa mga tagapagtustos ng materyales sa konstruksyon, di ba? Ang pamilya Zhou ay maraming koneksyon sa industriya ng materyales sa konstruksyon. Kung maglagay siya ng tao sa mga supplier, hindi mo ito malalaman. Pagkatapos, suriin ang background ng lahat ng supplier hanggang sa pinakamaliit na detalye, mga legal na kinatawan, mga shareholder at mga ruta ng supply sa itaas, mga talaan ng buwis sa nakaraang 3 taon. Huwag mag-iwan ng anuman. Ang pagsuri sa lahat ng iyan ay nangangailangan ng oras sa tao, at ang ilang tao ay nagtatago ng kanilang mga koneksyon ng malalim. Ang legal na kinatawan ay hindi isa sa kanila. Ang mga shareholders ay hindi rin nakalink. Hindi mo ito malalaman. Kung hindi mo mahanap ang background, tingnan mo na lang ang mga produkto. Kahit sino manalo sa bid, kapag dumating ang unang batch, ako mismo ang mangunguna sa biglaang pagsusuri. Lahat ng batch ay sinusuri. Kung may quality issue, tatapusin agad ang kontrata. Dudublehin ito ang trabaho mo ng ilang beses. 10 beses pa rin mas mabuti kaysa maloko. Jiang Yu, ang report noong nakaraang buwan. May 3 ka pang pagkakamali. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Dapat consistent ang format ng petsa. Dapat pareho ang halaga sa numero at salita. Sinasadya mo ba akong kalabanin? Doble ko na itong sinuri. Ngayong pagkakataon, ang format ng petsa ay sumunod sa pamantayan na sinabi mo noong nakaraan. Sumunod sa pamantayan ko. Kailan ko sinabi ang pamantayang iyon? Ikaw mismo ang nagkamali at sinisisi mo ako. Tungkol ba ito sa dokumentong ito? Ang format ng mga tala sa pahina 3, sinunod ko iyon nung binago ko ito.
Kung may mali, sabihin mo lang sa akin at aayusin ko. Sumasagot ka tuwing may sasabihin ako, ha? Sinasabi ko sa iyo, Jiang Yu, huwag mong isipin na hindi ko alam kung ano ang dati mong ginagawa. Ang buong kumpanya ay nag-uusap tungkol dyan, na dati kang prinsesa ng negosyo ng pamilya Jiang. Sa isang kasalan, pinilit mo yung kawawang lalaki na lumuhad. Ayun pala siya ang batang master ng Hong Yuan Group. At bumalik siya at pinatigil ang pamilya Jiang mo. Nawalan ka ng dila, ang yabang mo sa kasalan na iyon, di ba? $400,000 para sa exit gift. Kung hindi mo kaya, magpaalam ka na. Ikaw ba o ang nanay mo ang nagsalita? Ang nanay ko. Pero hindi mo siya pinigilan. Narinig ko na sumama ka pa sa nanay mo. Sa pagpilit sa kanya na lumuhad. Ngayon, tingnan mo. Siya ang tagapagmana ng bilyon-bilyon. At ikaw ay isang clerk na kumikita ng 4,000 kada buwan. Kung hindi iyon karma. Shaolin. Sa oras ng trabaho, huwag pag-usapan ng mga bagay na walang kinalaman sa trabaho. Jiang Yu, pumunta ka sa opisina ko. Jiang Yu, hindi kita tinawag dito dahil sa report. Ang mga pagkakamali sa report ay maaaring ayusin. Pero ang ilang bagay ay hindi na maaaring bawiin. Tama ang sinabi ni Manager Xiaolin. Talagang may ginawa akong masamang bagay sa kasalan. Alam kong totoo iyon. Habang ikay nagpipilit, tiningnan ko ang dati mong kasintahan. Ang dating kasintahan ng tagapagmana ng Hamyun. Lahat ng tao sa business district ay pinag-uusapan yon. Paano hindi ko malalaman? Bakit mo ako tinanggap? Dahil noong panahong iyon, naisip ko na ang isang taong nahulog mula sa mataas na lugar at handang lunukin ang kanilang pagmamalaki upang kumuha ng trabahong clerical na 4,000 bawat buwan, ay nagpapakita na gusto man lang nilang magsimulang muli, kaya binigyan kita ng pagkakataong iyon. Salamat? Huwag mo akong pasalamatan ngayon. Maaari kitang bigyan ng pagkakataon. Ngunit ang kumpanyang ito ay hindi isang kawang gawa. Si Shaolin ay madaldal, ngunit malakas siya sa profesional. Sinabi niya na may 3 kang pagkakamali sa report. Totoo ba yan? Oo, 2 sa mga iyon ay talagang kapabayaan ko. At ang isa ay dahil hindi ko lubos na naunawaan ang mga pamantayan sa pag-format. Kung gayon, nasa iyo yon. Jiang Yu, walang luha sa lugar ng trabaho. Hindi nito pinapahalagahan kung gaano kahirap ang iyong nakaraan. Kung gagawa ka ng maayos, natural na mananahimik ang mga tao. Kung hindi, huwag mong sisihin ng iba sa pagtapak sa'yo. Naiintindihan mo ba? Oo, mag-improve ako. Gayon din, paalalahanan kita ng isang bagay. Ang aming kumpanya ay isang subsidiary ng Hong Yuan Group at nagbibigay ng mga produktong pang-opisina. Kahit maliit na account ito, kung hahayaan mong ang personal na damdamin ay makaapekto sa iyong trabaho, tatalimin kita agad. Huwag po kayong mag-alala, manager. Hindi ko hahayaang makialam ang personal na damdamin sa aking trabaho. Bakit ang tagal mo ngayon? Overtime. May 3 pagkakamali sa report, kaya ginawa ko ulit. Ano ba ang silbi ng basurang trabahong iyan? 4,000 sa isang buwan. Hindi man lang abot sa presyo ng bag na dati mong gamit. Wala iyon. Bakit hindi ka pumunta sa ilan sa mga dating kaibigan ng tatay mo, mga dating kaibigan? Tingnan kung maari ka nilang makuha ng mas disenteng trabaho. Mga dating kaibigan ng tatay ko? Wala nang sumasagot sa mga tawag natin. Nanay? Ang pamilya nating Jiang ay hindi na tulad ng dati at walang nangangahas na tumulong sa atin. Anko? Na? Ngayon, sarili ko lang ang maaasahan ko. Okay ka lang ba na kumita ng 4,000 kada buwan? Dapat ay nag-asawa ka ng mayaman. Ma, pwede bang tumigil ka na sa pagbabanggit ng nakaraan? Lahat ng meron ako noon ay lahat ibinigay sa akin ni Lu Chen. Ang bahay, ang kotse, ang mga bag, ang alahas, wala sa mga iyon ang pinaghirapan ko. Ngayong tumigil na siya sa pagbibigay. Karapat-dapat akong magsimula sa simula. Bakit ka nasa panig niya? Si Lu Chen ay napakayaman. Ano naman kung gumastos siya ng kaunti para sa iyo? Kahit kaano siya kayaman, pera niya iyon. Wala na akong halaga sa kanya. Bakit siya gagastos para sa akin? Ma, ngayon sa trabaho, isang kasamahan ang naglantad ng mga sikreto ko sa harap ng lahat. Sinabi niya sa buong opisina na pinaluhod ko si Lu Chen sa kasal natin. At ito raw ang karma ko. Wala akong masabi para ipagtanggol ang sarili ko dahil lahat ng sinabi niya ay totoo. Iyon ang sandaling napagtanto ko kung gaano kawalang katwiran ng pamilyang Jiang natin. Hindi lang kay Lu Chen, kundi sa lahat. Noong huli kang pumunta, maraming masasakit na bagay ang sinabi ko. Pagkatapos pag-isipan, ibang-iba ka talaga sa ibang mga developer na nauna. Guro Joe, noong huli mong sinabi na nagtatrabaho ka sa pabrika ng 35 taon, tiningnan ko ito. Noong 1986, ikaw ay kampiyon ng kompetisyong teknikal ng lungsod. Ang mga apprentice na iyong tinuruan lahat ay naging mga direktor ng workshop. Tiningnan mo ba talaga lahat iyon? Nangako ako na itayo ang museo ng kasaysayan ng pabrika. Hindi ako pwedeng magsalita lang at hindi kumilos. Ang iyong mga larawan, parangal, at ID sa trabaho, lahat ay magiging exhibit sa museo. Ang kasaysayan ng lupaing ito, hindi dapat gibain at mawala na lang. Xiaolu,
Sinabi mo lang kung ano ang kailangan niyang marinig. Ang bagay na pinaka-ipinagmamalaki niya ay ang mga dekadang iyon sa pabrika. Pagkatapos nitong magsara, parang nawala siya. Pakiramdam niya, wala lang ang buong buhay niya. Paano naman magiging wala lang? Kung wala ang pundasyong itinayo mo noon, ang lupaing ito ay hindi magkakaroon ng halaga sa pag-unlad na mayroon ito ngayon. Maaaring negosyante ako, pero alam ko kung ano ang nararapat na panatilihin. Xiaolu, marinig kang magsabi nito ngayon ay mas mahalaga sa akin kaysa sa dagdag na 200,000 sa kompensasyon. Hindi ako nagsisinungaling. Ilang mga developer ang dumating dati at ang pinag-usapan lang nila ay mga patakaran at mga pamantayan ng kompensasyon. Wala ni isang salitang makatao. Hindi, makinig ka muna sa akin. Pagkatapos, kausapin mo ako. Ganyan talaga si Master Joe. Hindi siya atras kahit isang pulgada sa mga nang-aapi sa kanya. At napakabait niya sa mga makatuwiran. Sige, pumapayag ako sa relocation. Pero may kondisyon ako. Pagkatapos maitayo ang Memorial Hall. Gusto ko ang unang bumisita. Oo naman, Master Joe. Ngayon, kailangan na lang natin si Liu Dakyang. Ikaw na naman. Sabi mo dati chat lang. Natapos na tayo. Bakit nandito ka ngayon? Master Liu, noong nakaraan, sinabi mo sa akin ang kalagayan ng asawa mo. Pagka-uwi ko, nakipag-ugnayan ako sa isang pribadong ospital sa ilalim ng Hongyuan. Kung payag ka, bukas ay maaari nating ayusin para sa asawa mo na magkaroon ng komprehensibong check-up. Ako na ang bahala sa mga gastos. Seryoso ka? Hindi mo kami niloloko. Nakontak ko na ang doktor. Magpapadala siya ng sasakyan para sunduin kayo bukas ng 9:00 ng umaga. Hindi alintana kung ang relokasyon ay mapagkasunduan o hindi. Kailangan munang gamutin ang sakit. Salamat, maraming salamat. Sandali, bakit mo kami tinutulungan? Hindi naman tayo magkakamag-anak. Developer ka. Bakit mo babayaran ang mga gastusin ko sa ospital? Dahil nagkasakit na rin ako dati. Noong 11 anyos ako, nagtatrabaho ako sa isang restaurant. Nagkaroon ako ng lagnat na 104 degrees. Ayaw akong payagan ng boss ko na magbakasyon. Sabi niya, kung aalis ako, wag na raw akong bumalik. Tiniis ko ito ng 3 araw. Sa wakas, isang tagahugas ng pinggan sa restaurant ay palihim na bumili ng gamot sa lagnat para sa akin. Wala rin siyang kinalaman sa akin. Pero, hindi niya kayang manood lang. Ano ang nangyari sa babaeng iyon pagkatapos? Hinanap ko siya mamaya. Wala na siya sa restaurant na iyon. Hindi ko siya mahanap. Kaya, ngayong kaya ko nang tumulong sa iba. Ginagawa ko ito, hindi para sa anumang gantimpala. Ito ay dahil alam ko kung ano ang pakiramdam ng nasa desperadong sitwasyon at may tumutulong sa iyo. Kung talagang magagamot ang sakit ng asawa ko, ako ang unang pipirma sa kasunduan sa relocation. Pinaalis na siya. Si Luchen ang umasikaso sa lahat ng mga tumututol. Lahat ng 12 sambahayan ay pumirma sa kasunduan sa relocation. Kahit ang pinakamatigas, si Liu Dakyang, ay siya ang humawak na Paano niya nagawa iyon? Ang mga tumututol, 3 taon sa ibang kumpanya at walang kasunduan. siya ay nagbayad gamit ang sarili niyang pera para masakop ang mga bayarin sa ospital ng asawa ni Liu Dakyang. Ang pagbili ng mga tao gamit ang pera, ang lumang trick na iyon, ay talagang gumagana. Naasikaso na ang holdout. Papasok na sa bidding phase ang proyekto. Nakaayos na ba ang lahat sa inyo? Handa na. Ang Hongsheng Building Materials ni Wang Defu ay pumasa sa unang round ng qualification review. Ang kanilang bid ay 12% na mas mababa kaysa average ng merkado. Pangalawa sa lahat ng bidder. Joe Xiao. Masyadong mahigpit ang review ng Hongyuan. Gusto nila ang upstream, na resibo ng pagbili ng hilaw na materyales, at ulat ng inspeksyon ng kalidad mula sa third party. Ang supply channels ng maliit kong kumpanya ay lahat ng maliliit na pabrika ng bakal. Wala talagang tamang dokumentasyon. Kung hindi, pekehin mo. Maghanap ka ng kumpanyang espesyalista sa peking dokumento. Gawin itong mukhang totoo. Nagtanong-tanong na ako. Si Lu Chen ay maingat, pero hindi niya alam ang industriya ng building materials. Basta, mukhang maayos ang mga dokumento. Hindi siya makakahanap ng anumang kapintasan. Pero paano kung? Walang paano kung. Maghanap ako ng kumpanya na gagawa ng peking dokumento para sa iyo. Ako na ang sasagot sa gastos. Kailangan mo lang, pagkatapos manalo sa bid, gawin ang sinasabi ko. Gawin ang sinasabi ko. Ang unang batch ng produkto, gumamit ng tamang materyales para pumasa sa biglaang pagsusuri. Simula sa ikalawang batch, palitan ng mga depektibong produkto. Hatiin natin ang kita ng pantay-pantay. Joe Hao, kung ito ay matuklasan, ang kumpanya ni Wang Fudi ay tapos na. Miss, ang background ng Hongsheng Building Materials na hiniling mong suriin ay halos malinaw na ngayon. Ang legal na kinatawan ay si Wang Fude. Siya ay nasa home decoration materials sa loob ng 8 taon, katamtaman ang negosyo. Noong nakaraang taon, bigla siyang nagsimulang magbid sa mga komersyal na proyekto. Siya ay nagbid sa 4 o 5 malalaking proyekto ng sunod-sunod. Walang nanalo.
Sa pagkakataong ito ay ang unang beses na pumasok siya sa proseso ng bidding ng Hongyuan. Nasuri mo ba ang kanyang mga supply channel? Sinuri ko ang kanyang mga pangunahing supplier. 3 maliit na steel mill, lahat maliit na scale. 2 sa kanila ay nirehistro lang noong nakaraang taon. Ang supply channel na ito ay hindi maaaring suportahan ang dami ng supply para sa isang komersyal na proyekto. At ang presyong sinipi niya ay 12% na mas mababa kaysa sa average ng merkado. Sa presyong ito, nawawalan siya ng $200 bawat tonelada. Nagbibid na talo. Maaring tanga siya? O may kakaiba? Isa pang detalye, ang apelyido ng asawa ni Wang Defu ay Ding. Ang mga Ding ay may malayong kamag-anak na isang mataas na executive sa Zhou's Real Estate. Ang koneksyong ito ay medyo komplikado. Kung hindi namin ito partikular na inimbestigahan, ang network ng pamilya Ding, hindi namin ito kailanman matutuklasan. Si Joe Hao mula sa Zhou's Real Estate. Hindi lubos na sigurado na si Joe Hao ang nasa likod nito, pero ang bakas ay patungo sa pamilya Joe. Ayusin ang mga materyales na ito. Ibibigay ko kay Lu Chen. At bantayan ang bawat galaw ng Hongsheng Building Materials. Kapag nanalo sila sa bid at nagsimulang mag-supply, ipaalam sa akin agad. Kaya si Joe Hao talaga ang nasa likod. Ito si Joe Hao Ang, nag-iisang anak ni Joe Guomin mula sa Zhou's Real Estate. Kilala siya sa circle dahil sa pagiging madamot. Pinahiya mo siya sa party, kaya't sandali na lang bago siya maghiganti. Wala akong pakialam kung habulin niya ako. Diretsuhin niya lang ako. Pero ang pakikialam sa mga materyales ng proyekto, ginagamit niya ang reputasyon ng Hongya para ayusin ang personal na hidwaan. Ang ebidensya na mayroon tayo ngayon, binata, ay nagpapatunay lamang na kaduda-duda ang Hongsheng Construction Materials. Ngunit ang ebidensyang direktang tumuturo kay Joe Hao ay hindi pa sapat. Kung ilalabas natin ito ngayon, itatanggi ni Joe Hao ang lahat, isisisi niya lahat kay Wang Defu. Kaya tumahimik muna tayo sa ngayon. Sa anong yugto na ang Hongsheng Construction Materials? Nakaabot na sila sa 2 round ng pagsusuri ng kwalifikasyon. Nasa final round na sila. Ang kanilang bid ay pangalawang pinakamababa. Kung hindi natin sila aalisin sa final round, malaki ang tsansa nilang manalo sa bid. At Chen, ano ang plano mong gawin? Ang direktang pag-alis sa Hongsheng ay madali. Pero si Joe Hao ay lilipat lang sa iba, isang kumpanyang balat para pagsamantalahan ang mga butas. Huwag mo siyang direktang alisin. Hayaan mo siyang manalo sa bid. Binata, Plano niyang gamitin ang ikalawang batch para magpalit ng mas mababang kalidad na produkto, tama? Hayaan mo siyang mag-supply ng unang batch. Gagawa kami ng regular na inspeksyon. Hayaan mo siyang maging kampante. Bago dumating ang ikalawang batch, magdadala ako ng third-party quality inspection agency para sa surprise inspection. Makakatagpo kami ng mga issue sa lugar at selyuhan ang ebidensya sa lugar. Pagkatapos, hindi lang matatapos ang Hongsheng Building Materials, si Joe Hao ay hindi rin makakatakas. Ito ang long con, nangingisda para sa malaking isda. Ang panganib ay kailangan mo siyang hayaan munang manalo sa bid. Kung may mali sa ikalawang batch at hindi ito nahuli sa oras, ang proyekto ay magkakaroon ng nakatagong panganib. Kaya pagkatapos dumating ang unang padala, magpapadala ako ng tao para bantayan ang bodega ng Hongsheng Building Materials. Sa sandaling magsimula silang magdala ng depektibong bakal, malalaman ko agad. Lu Chen, malamang hindi mo mababasa ang sulat na ito, pero kailangan ko pa ring isulat ito dahil may mga bagay na matagal ko nang itinatago sa loob. Sa araw ng kasal, nang sumugod ang nanay ko sa entablado at pinigil ang seremonya, may pagkakataon talaga akong pigilan siya. At nang pinilit ka ng tatay ko na lumuhod, may pagkakataon din akong ipagtanggol ka. Pero parehong pagkakataon, nasayang ko. Hindi dahil hindi ko kaya, kundi dahil hindi ako naglakas loob. Natakot akong suwayin ang mga magulang ko, matakot mawalan ng mukha, at matakot sa chismis, kaya pinili kong manatili sa kanilang panig. Nakikita kitang inaapi ng lahat. Noong mga oras na iyon, duwag ako, ang laki ng kabutihan mo sa akin. Sa loob ng 3 taon, naalala ko na ang lahat ngayon. Dati kang nag-overtime para makaipon, at bumili ng regalo para sa akin. Inakala ko na ito ay natural na lang. Inilagay mo sa pangalan ko ang bahay at kotse. Akala ko ito ay nararapat lamang. Ibinigay mo ang lahat para planuhin ang kasal. At iniisip ko pa rin, bakit hindi ka makapagbigay ng kaunti pa? Dati kong iniisip na ang lahat ng kabutihang ito ay dahil hindi ka sapat para sa akin, kaya kailangan mong bumawi. Ngayon napagtanto ko, hindi kailanman dahil hindi ka sapat para sa akin, kundi dahil hindi ako karapat-dapat sa iyong kabutihan. Hindi ako humihingi ng tawad sa iyo. Sana lang maging maayos ang lahat para sa iyo mula ngayon. Walang pangalan ng nagpadala. Wala ring departamento. Ang sabi lang ay para kay Lu Chen. May mga tao pa bang sumusulat ng sulat kamay? Ang assistant ay nakatanggap ng sulat kamay ngayong araw. Ang sabi lang ay para kay Lu Chen. Walang nagpadala, walang departamento.
Hindi sigurado kung ito ay isang kalokohan. Ipakita mo sa akin ang sulat. Ginoo, ang mailroom ay nakatanggap ng sulat kamay. Naka-address sa iyo. Walang return address sa sobre. Pero ang sulat kamay ay parang kay Jiang Yu. Buksan mo at basahin mo sa akin. Opo, Ginoo. Lu Chen, maaaring hindi mo babasahin ang liham na ito, ngunit kailangan ko pa ring isulat ito. Hindi dahil gusto kong ayusin ang mga bagay, kundi dahil Isampa ang liham. kailangan po ba ninyo ng tugon, Ginoo? Hindi. Pagkatapos ng masusing pagsusuri, ang tagapagtustos para sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang pabrika ay ang Hongsheng Building Materials Co. Limited. Nagpapasalamat kami sa tiwala ng Hong Yuan Group. Ang Hongsheng ay maghahatid sa oras na may garantiya sa kalidad at dami. Hindi namin bibigwin ang inyong tiwala. Ginoong Wang, hayaan ninyong ibahagi ko sa inyo ang isang bagay. Kapag pumirma na ang kontrata ng Hong Yuan, ibig sabihin, magkasosyo na tayo. Ako, personal, ay may isa lamang kahilingan sa aking mga kasosyo. Tuparin ang iyong salita. Anuman ang pamantayan na tinukoy ng kontrata, ang mga produktong ihahatid ay dapat umayon sa pamantayang iyon. Kahit 1 milimetro ay huwag lumihis. Talagang, sigurado po kayo, Ginoong Lo. Kahit maliit ang Hongsheng, kami ay nagtatrabaho ng may integridad. Iyon ang pinakamahalaga sa aking negosyo. Mabuti. Kapag dumating ang unang batch, pupunta ako ng personal kasama ang aking koponan upang siyasatin. Kung pumasa ito sa inspeksyon, maaari kang magpatuloy sa mga susunod na paghahatid ayon sa kontrata. Kung bumagsak ito sa inspeksyon, ang kontrata ay kakanselahin kaagad. Si Hongsheng ay nasa permanenteng blacklist ng Hong Yuan. Nakuha mo ba yun, Presidente Wang? Malinaw at malakas. Amo, tingnan mo ang reaksyon niya. Siguradong hindi siya maglalakas loob na gambalain ang unang batch. Tama. Gagamitin niya ang pinakamagandang materyales para sa unang batch. Kapag naging kampante tayo, magpapalit siya ng mas mababang uri para sa ikalawang batch. Kaya gagawin natin ang karaniwang pagsusuring random sa unang grupo. Bigyan siya ng maling seguridad. Nakaayos na ba ang mga tauhan para sa surveillance? Handa na lahat. Sa gusaling tirahan sa tapat ng bodega ni Hongsheng, umupa kami ng apartment. Ang aming mga tao ay nagbabantay 24 oras sa pamamagitan ng shift. Magaling Wang Defu. Nakapirma na ang kontrata ng Hong Yuan. Isupply ang unang batch sa normal na pamantayan. Hayaan silang gumawa ng biglaang pagsusuri. Kapag naisip nila na tapat kang tao, saka ka kumilos sa pangalawang batch. Master Joe, sa pagpirma ngayon, ang sinabi ni Lu Chen ay nagpasama ng loob ko. Sabi niya siya mismo ang mangganguna sa biglaang pagsusuri sa unang batch. At sinabi na kahit 1 milimetro ang pagkakamali ay hindi pwede. Bata pa siya. Ngunit nakakatakot ang kanyang presensya. Ano ang kinakatakutan mo? Isupply ang unang batch sa pinakamataas na pamantayan. Wala siyang makikitang problema kahit inspeksyonin niya. Kapag pumasa ang unang batch, wala na siyang oras para personal na mag-inspeksyon ng bawat batch. Siya ay isang binatang amo, hindi isang inspektor. Tama si Kaizi. Si Lu Chen ay puro salita lang. Siya ay isang wildcard na kakabalik lang. Wala siyang maraming mapagkakatiwalaang tauhan. Ihatid lang sa oras, huwag kang matakot. Para sa unang batch, ginamit ko lahat ng pinakamagandang materyales. Tiniyak kong nasiyahan siya. Para sa ikalawang batch, gaya ng sinabi ni Mr. Joe, binaba ko ng 1 antas ang grado ng bakal. At pinalitan ko ng mas murang semento. Hati kami sa difference, 50-50. Ayoko ng difference, ikaw na lahat. Mahalaga sa akin ang resulta. Kung may quality issues ang emergency project, hindi magtatagal si Lu Chen sa Hongda. Joe Hao, naisip mo na ba paano kung mahuli tayo? Kung mahuli tayo, si Wang Defu ang sasalo. Anong kinalaman ko doon, Joe Hao? Siya ang legal representative. Siya ang pumirma ng supply contract. Siya ang bumili ng peking produkto. Hindi ako nasangkot simula hanggang matapos. Young Master Lu, ang unang batch ay handa ayon sa specs ng kontrata. Rebar, semento, aggregates. Bawat batch ay may third-party quality inspection reports. Pwedeng mag-spot check anytime. Ang random na inspeksyon ay mandatory. Walang masama, Ginoong Wang. Sumusunod lang kami sa mga patakaran. Patas ito para sa lahat. Wala pong anuman, wala. Si Master Lo ay napakaingat. Hinahangaan ko kayo dahil dyan. Master Lu, lumabas na ang resulta ng inspeksyon. Ang yield strength ng rebar at tensile strength ay sumusunod sa mga pamantayan. Ang batch number ng semento at setting time ay nasa loob ng standard range. Maayos ang unang batch. Salamat sa inyong pagsisikap, Ginoong Wang. Pumasa sa inspeksyon ang unang batch. Ang susunod na mga batch ay susunod sa kontrata, pero linawin ko lang.
Ang bawat batch ay dapat inspeksyonin bago pumasok sa site. Ang pagpasa ngayon ay hindi garantiya na papasa bukas. Tandaan mo lang yan. Nakuha ko. Huwag kayong mag-alala, Master Lu. Ang reputasyon ng Hongsheng ay itinayo dito. Hindi namin kailanman ipapasa ang inferior na produkto bilang dekalidad. Gumawa na ng spot check si Maestro Joe. Siya ay personal na dumating kasama ang kanyang team. Siya ay talagang may sensin. Pero tulad ng sinabi mo, ang unang batch ay puro magandang materyales. Wala siyang makikitang depekto. Hanggat nakalusot, hayaan ang ikalawang batch na umusad ayon sa plano. Lauli, gising. May gumagalaw. Ano ang nangyayari? Isang truck ang pumasok sa bodega. Ang paghahatid sa oras na ito ay hindi karaniwan. Ang Hongsheng ay hindi nag-iimbak sa araw. Pinipilit nilang maghatid ng hating gabi. Ang bakal na ito ay hindi tama. Sa bakal mula sa unang batch, lahat ay may nameplate ng mill at mga numero ng batch. Ang batch na ito ay walang mga nameplate. Kukuha ako ng mga larawan, plaka ng sasakyan, mukha ng mga manggagawa, at ang hitsura ng bakal, lahat ay malinaw. Ikaw ay magbantay dito. Bababa ako at pupunta sa likod ng bodega. May butas sa pader doon. Mula doon, makikita ko ang loob ng bodega. Kumpirmado, may dalawang batch, magandang material sa harap, may depekto sa likod. Plano nilang paghaluin ang mga ito habang nag-i-supply. Sige, na-record namin lahat. Master Lu, Chairman Lu, ito ang bodega ng Hongsheng. Footage ng pagdating ng shipment ng 2 AM. Ang truck na ito ay walang marka ng kumpanya. Ang bakal sa container ay walang factory stamps. Ang ibabaw ay kalawangin. Kumpara sa kalidad ng kanilang unang batch, malaki ang pagkakaiba. Tiningnan namin ang plaka ng truck na ito. Ito ay rehistrado sa ilalim ng isang kumpanya ng transportasyon na dissolved na. Hindi namin mahanap ang tunay na may-ari, pero nakuha namin ang malinaw na larawan ng mukha ng driver. Kung kailangan, maaari kaming magpatawag ng isang tao para kilalanin siya. Hindi na kailangan kilalanin ang driver. Sapat na ang ebidensyang ito. Kailan darating ang ikalawang batch sa site? Ayon sa kontrata, sa umaga ng makalawa, sinabi ng contact person sa Hongsheng, mas malaki ang ikalawang batch kaysa sa una. Aabutin ng 2 araw para ihanda. Kung titingnan ngayon, sila ay nag-iipon ng defective batch na ito sa loob ng 2 araw na ito. Chen, Ilalantad mo ba sila sa site o tatapusin mo na ng maaga? ang paghugot ng lambat ng maaga ay masyadong madali para sa kanila. Pipilitin ko si Wang Defu na personal na hilahin ang mga sirang produkto sa site. Kapag nagdiskarga siya, gagawa tayo ng biglaang inspeksyon sa lugar. Hayaan siyang mapahiya sa harap ng lahat. Sa ganoon, hindi siya makakaila. At si Zhou Hao na nagtatago sa likod ng mga eksena, hindi rin siya makakaiwas dito. Miss Su, may ilang minuto ka ba? May kailangan ka ba? Sumulat ako ng liham kay Lu Chen. Hindi ko alam kung natanggap niya ito o kung binasa man niya ito. Hindi ako nandito para humingi ng tulong mo. Gusto ko lang siyang tanungin kung kumusta siya kamakailan. Mabuti naman siya. Ang proyektong pagsagip ay maayos na nagpapatuloy. Lahat ng mga tumutol ay pumirma sa kasunduan sa relokasyon. Ang unang batch ng mga materyales ay pumasa sa biglaang inspeksyon. Mabuti naman. Kanina, sa paradahan sa ilalim ng lupa, ang mga sinabi mo, binalikan ko at pinag-isipan ng matagal. Tama ka. Hindi ko siya nadala ng merienda sa hating gabi kahit isang beses sa loob ng 3 taon. Nagtatrabaho siya hanggang hating gabi at ang ginagawa ko lang ay tanungin siya sa WeChat kung kailan niya ako bibilhan ng regalo. Hindi ko naisip kung pagod ba siya o gutom. Sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito para isipin ko na nagbago ka? Hindi, gusto kong magpasalamat. Salamat sa pagiging nariyan para sa kanya noong siya ay nasa pinakamababa sa pagtulong sa kanya. Sa kasal noong araw na iyon, lahat ay tumatawa sa kanya. Ikaw lang ang nag-isip na ang kanyang dignidad ay nararapat na igalang. Nakatayo ako sa tabi niya, ngunit wala akong kaibahan sa isang estranghero. Jiang Yu, hindi ako ang kaaway mo, pero hindi rin ako ang kaligtasan mo. Kung gusto mong magsimula muli, ikaw ang bahala. Kung patatawarin ka ni Lu Chen, siya ang bahala. Sa pagitan ng 2 bagay na ito, walang ugnayang sanhi. Alam kong hindi ko inaasahan na mapapatawad niya ako. Gusto ko lang, ayaw ko nang maging ganoong uri ng tao. Ginoong Lu, ang ikalawang batch ng mga kalakal ay dumating ng nasa oras ayon sa kontrata. Malaki ang batch na ito. 3 truck ang espesyal kong pinadala. Nagkarga sila at umalis kaninang umaga. Salamat sa pagod, tagapamahala Wang. Simulan na natin ang inspeksyon. Ayon sa mga patakaran. Ginoong Lu, magsasagawa kami ng random sampling ng mga rebar mula sa unang truck.
Ginoong Lu, ang lakas ng pagyuko ng rebar na ito ay 3 baitang na mas mababa kaysa sa pamantayan ng kontrata. May malinaw na mga marka ng kalawang sa ibabaw. Wala ang label ng pabrika. Ito ay itinuturing na sira. Imposible. Ang lahat ng aking supply ay galing sa lehitimong pabrika ng bakal. May sira ba ang kagamitan sa pagsubok? Dapat ba nating subukin muli? Ang kagamitan ay nakakalibrate. Ang batch na ito ay talagang substandard. Tingnan mo mismo, Ginoong Wang, ang kalawang sa mga steel bar na ito. Rebar mula sa lehitimong pabrika. Ito ay ginagamot ng anti-rust coating bago lumabas ng pabrika. Hindi ito maaaring kalawangin ng ganito. Ginoong Wang, ang unang batch ay lahat ng dekalidad na materyales. Pumasa sa unang pagsusuri. Pero ang pangalawang batch ay pinalitan ng mas mababang produkto. Akala mo ba ay susuriin ko lang ang unang batch? At magbingi-bingihan sa iba? Ginoong Lu, wala akong kasalanan. Ang batch na ito, kinuha ko ito mula sa isang bagong supplier. Nalinlang din ako. Pananagutin ko sila pagbalik ko. Bagong supplier? Ginoong Wang, ipakita ko sa iyo ang isang bagay. Sino ang nag-film ng video na ito? Noong nag-iimbak ang mga tauhan mo sa kalagitnaan ng gabi, ang mga tauhan ko naman ay nasa gusali sa kabilang kalsada. Nire-record ang lahat. Ang bodega mo ngayon ay puno ng 2 kargadang bakal. Sa harap, magagandang materyales para sa inspeksyon. Sa likod, pinaghalong may sira para sa delivery. Mr. Wang, hindi ito basta na scam. Ito ay pinagplanuhan. Young Master Lu, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Si Joe Hao ang nag-utos sa akin. Joe Hao? Si Joe Hao mula sa Joe Real Estate? Oo. May ebidensya ka ba? Oo, tuwing nagkikita kami, nire-record ko. Sinabi niya na palitan ng may sira ang ikalawang batch. Hati kami sa kita, 50-50. Sabi niya kung may magkamali, ako ang sasalo. At siya ay mananatiling nakatago, hindi mahuhuli. Nasaan ang recording? Nasa phone ko. I-play ko na para sa'yo. Tingnan mo ang ginawa mo. Tatay, ito ay isang frame-up. Halos hindi ko kilala si Wang Defu. Nagbigay si Wang Defu ng 6 na recordings. Nire-record nila si Joe Hao. Ini-instruct siya sa Hong Yuan Project, ang buong proseso ng pagpapasa ng mababang kalidad na produkto. Ang mga recording ay naisumite na sa korte bilang ebidensya. At saka, ang malayong kamag-anak ng asawa ni Wang Defu ay isang senior executive sa Joe's Real Estate. Natuntun din namin ang koneksyong ito. Joe Hao, pumunta ka sa likod ko para magtrabaho sa Hong Yuan Project. Alam mo ba kung sino si Lu Zhenhong? 20 taon na ang nakaraan, tinapakan niya ang napakaraming kalaban. Ikaw, isang bata pa na walang alam, pinukaw mo ang kanyang anak? Tatay, si Lu Chen ang nagsimula. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat sa party. Pinahiya niya ako sa harap ng lahat. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Mr. Joe, ang Hong Yuan Group ay formal na nagsampa ng kaso laban kay Joe Hao dahil sa pandaraya sa negosyo at hindi patas na kompetisyon. Kung pipiliin mong depensahan, ibubunyag namin ang lahat ng ebidensya sa korte. Lahat ng ebidensya. Kung pipiliin mong makipag-ayos, mayroon lamang isang kondisyon. Anong kondisyon? Si Joe Hao ay dapat maglabas ng pampublikong paghingi ng tawad sa pahayagan. Joe's Real Estate ay dapat magbayad sa Hongda Group para sa lahat ng pagkalugi na dulot ng insidente. Si Joe Hao mismo ay hindi maaaring sumali sa anumang aktibidad sa negosyo sa loob ng 3 taon. Ako, si Joe Hao. Sa pamamagitan nito, kay Ginoong Lu Chen, batang Panginoon ng Hong Yuan Group, taimtim na humihingi ng paumanhin. Sa proyekto ng pagsasaayos ng lumang pabrika ng Hong Yuan, inudyo ko si Wang Defu ng Hongsheng Building Materials na magbenta ng mababang kalidad na produkto bilang dekalidad na may layuning sirain ang reputasyon ng Hong Yuan Group. Ang gawaing ito ay napakasama sa kalikasan nito. Labis akong nagsisisi. Nangangako ako na mahigpit na susunod sa etika sa negosyo mula ngayon at hindi nasasali sa anumang mga aksyon na pumipinsala sa interes ng mga kasamahan sa industriya para sa personal na problema na naidulot kay Ginoong Lu Chen. Sa pamamagitan nito, ako ay personal na humihingi ng paumanhin. Batang Ginoong Lu. Pasensya na. Ang iyong paghingi ng tawad ay hindi dahil tunay kang nagsisisi, dahil nahuli ka. Kung hindi ka isinumbong ni Wang Defu, magtatago ka pa rin at tatawa sa likod. Kaya tinatanggap ko ang paghingi mong tawad, ngunit ikaw, bilang isang tao, hindi ko kailanman pagkakatiwalaan. Lu Chen, teka lang. Maupo ka. Ginoong Lu. Ang ginawa ng anak ko, siniyasat ko ng mabuti.
Ako si Joe Guomin, 30 taon nang nasa negosyo. Hindi ako kailanman gumamit ng ganyang mababang taktika. Sa pagkakataong ito, ang pamilya Zhou ay nagpabaya sa pamilya Lu. Hindi ito unang beses na tinatarget ni Zhou Hao si Achen. Sa isang nakaraang pagtitipon, pinahiya niya ito sa harap ng lahat. Pinalampas na lang ni Achen. Sa halip, nagpuslit siya ng mga may sira na materyales sa proyekto. Ginoong Joe, nakakatakot ang kakitiran ng isip ng anak mo. Tagapangulong Joe, lilinawin ko ito ngayon. Si Joe Hao ay tinatarget ako. Pwede ko itong palampasin. Pero ginulo niya ang mga materyales ng proyekto. Kapag nagkaroon ng issue sa kalidad sa konstruksyon, ang mga magdurusa ay ang mga ordinaryong tao na maninirahan doon para lang akong gantihan. Ipapahamak niya ang mga inosenteng tao. Ito ay hindi usapin ng kakitiran ng pag-iisip. Ito ay isang issue ng karakter. Tama ang binatang Ginoo. Pagbalik ko, disiplinahin ko siya ng mahigpit sa loob ng 3 taon. Hindi ko siya pahihintulutang humawak ng anumang negosyo ng kumpanya. Tagapangulong Joe, pinagkakatiwalaan ko kayo. Pero hindi ko pinagkakatiwalaan ang anak mo. Simula ngayon, para sa lahat ng proyekto ng Hongda, Joe's Real Estate at ang mga kaakibat nitong kumpanya ay pinagbawalan na sumali sa bidding. Ito ang aking huling hangganan. Tinatanggap ko. Salamat, Tagapangulong Lu, sa pagpapakita ng awa. Tatay, hindi ito pakakawalan ni Joe Hao. Humihingi siya ng tawad sa ibabaw, pero sa likod, tiyak na naghihintay siya ng susunod na pagkakataon. Hayaan mo siyang maghintay. Hanggat matatag ka, walang makakapagpabago ng mga bagay. Chairman Zhao, nakita mo na ang sitwasyon ko. Pinagbawalan ako ng tatay ko ng 3 taon. Ang negosyo ng pamilya Zhou ay wala nang kinalaman sa Hongya mula ngayon. Lahat salamat kay Lu Chen. Young Master Zhou, alam ng buong bayan ang kwento mo. Naapakan ng isang wildcard Young Master na kagagaling lang. Naapakan. Hindi maganda ang pakiramdam. Hindi ba? Oo, kaya pumunta ako sa iyo. Alam ko, mayroon kang 20 taong away sa pamilya Lu. Ang Shengheng at Hongda ay nag-aaway ng maraming taon. Galit ka kay Lu Chen na hindi bababa sa akin. Ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Mas naiintindihan mo iyan kaysa sa akin. Gusto mong gamitin ang aking kamay para pabagsakin si Lu Chen. Hindi gamitin ang iyong kamay, kundi makipagtulungan sa iyo. Alam ko ang background ni Lu Chen mas higit kaysa kaninuman. Siya'y naghihirap sa ilalim sa loob ng 20 taon. Ang pinakamahalaga sa kanya ay hindi pera. Ito ay ang kanyang mga magulang na bagong pinagsama at ang anak na babae ni Su Jingyuan, si Su Qinghe. Kung sasalakayin natin ang 2 taong ito, tiyak na mawawalan ng kontrol si Lu Chen. Kapag nawawalan siya ng kontrol, si Hong Yuan ay bumabagsak kasama niya. Joe Hao, mas matibay ka kaysa sa tatay mo. Ang tatay mo ay pumupunta lang para humingi ng tawad. Diretso kang sumugod sa pamilya niya. Hindi sapat ang paraan ng tatay ko. Sa kasalan, si Lu Chen ay minura ng daan-daang tao. Hindi siya umatras. Hindi yuyuko ang ganoong tao. Pero may kahinaan siya. Ang mga taong mahalaga sa kanya ay ang kanyang kahinaan. Na-research ko na lahat yan. Pero may iba pang nasa likod ko. Siya ay nasa ibang bansa sa loob ng 20 taon, naghihintay sa sandaling ito. Yan Lao, ito si Joe Hao ng Zhou Real Estate. Ang pamilya Zhou ay kababagsak lang ni Lu Chen. Galit si Joe Hao na nag-invest si Lu Chen. Gusto niyang sumali sa atin. Anak ni Zhou Guoming, ang tatay mo, noong panahong nakikipagnegosyo siya kay Lu Zhenghong, may katigasan siya ng loob. Hindi inaasahan ang kanyang anak na mapahiya sa publiko at kailangang humingi ng tawad sa dyaryo. Kilala ni Old Yan ang aking ama. Tay 2 taon na ang nakalipas, Gen Yuan Group. Ang pinakamalaking conglomerate sa lungsod na ito, Hong Yuan noon. Hindi ito karapat-dapat magtali ng aking sapatos. Ginamit ni Lu Zhenghong ang lahat ng paraan para pilitin akong pumunta sa ibang bansa. Namuhay ako ng tago sa loob ng 20 taon. Naghihintay sa araw na babalik ako para maghiganti. Ikaw si Yan Zhong. Si Yan Zhong ng Zheng Yuan Group. Narinig ko ang tungkol sa iyo mula sa aking ama noong bata pa ako. Noon, ang Zheng Yuan, ang leader ng mundo ng negosyo sa Quancheng. Wala na ang Zheng Yuan. Ngunit hindi ko ito hahayaan. Sinira ni Lu Zhenghong ang aking pinaghirapan. Gusto kong panoorin niya ang mga bagay na pinakamahalaga sa kanya. Masira isa-isa. Ang kanyang Hong Yuan, ang kanyang anak, ang pamilyang kanyang nabawi. Lahat sila ay ililibing kasama ko. Elder yan kahit bata pa si Joe Hao, alam na alam niya ang background ni Lu Chen. Bukod pa riyan, ang pamilya Zhou ay may koneksyon pa rin sa industriya ng mga materyales sa konstruksyon na kapakipakinabang para sa ating plano. Sige, hayaan mo siyang manatili. Joe Hao, tandaan mo ito. Ang pagtatrabaho sa akin, Yan Zhong, ay walang atrasan. Hindi tayo pwedeng magmadali laban kay Lu Chen. Kailangan natin siyang putulin ng pa isa-isa. Magsimula sa anak na babae ng pamilya Su. Su Qinghe. Tama. Madalas siyang naglalakad pa uwi mula sa bookstore mag-isa sa gabi. Mag-set ng tambangan sa kanyang daan pa uwi at kontrolin siya. Mawawalan ng kalmado si Lu Chen. Nakatalaga sa sangay ng Lin. Maganda ang ginawa mo rito. Ang iyong mga ulat ay patuloy na gumaganda.
Si Shaolin ay pinupuri ka kamakailan. Bakit bigla kang gustong umalis? Hindi ito biglaan. Matagal ko na itong pinag-isipan. Salamat sa pagbibigay sa akin ng pagkakataong ito. Sa kumpanyang ito, marami akong natutunan. Sa unang pagkakataon, kumita ako ng pera gamit ang aking sariling mga kamay. Sa unang pagkakataon, na pinagalitan ako ng kasamahan, hindi ako umiyak. Sa unang pagkakataon, na nalaman ko na kapag nagkamali ako, kailangan kong panagutan ang mga kahihinatnan ng mag-isa. Pwede mong matutunan ito kahit saan. Dahil ba sa nakaraan? Hindi naman eksakto. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ito'y dahil sa syudad na ito. Alam ng lahat ako ang, sa isang kasalan, pumilit sa lalaking ikakasal na lumuhod. Hindi sinasabi ng mga kasamahan, pero alam nila, kapag nakita ng mga kliyente ang pangalan ko, minsan sila'y nagsusungit. Gusto kong pumunta sa lugar kung saan walang nakakakilala sa akin. Magsimula muli. Sige, aprobado. Jiang Yu, marami kang pinagbuti sa nakaraang ilang buwan. Mula sa walang alam, hanggang sa kayang hawakan ng mga libro ng mag-isa. Pinatunayan mo sa iyong mga aksyon, na hindi ka isang spoiled na mayamang babae. Pumunta ka sa bagong lugar at magtagumpay. Uy, nag-resign ka. Oo, nalipat sa kumpanya ni Lin. Hindi ka umaalis dahil sinisigawan kita araw-araw, di ba? Hindi, tama lang na sumigaw ka. Aalis na ako. Wala nang makakasagot sa iyo. Sige, yung mga masasakit kong sinabi dati, huwag mo na lang isapuso. Sumusunod kayo sa akin sa 3 block. Hindi ba kayo napapagod? Papunta na ang nobyo ko. Sino ang nagpadala sa inyo? Zhou Hao, Zhao Heijin, o si Yan Zhong, na nagtatago ng 20 taon? Kilala mo si Yan Zhong? Hindi madaling target ang Huamao Group. Habang sinisiyasat mo ako, ang mga tao ko ay sinisiyasat ka. Sabihin mo sa boss mo. Ang mga sama ng loob mula 20 taon, na ang nakaraan ay dapat ayusin ng harapan kasama ang pamilyang Lu, palihim na sumusunod sa isang babae. Hindi ka ba nahihiya? Miss Su, matalas ang dila mo, pero isa ang mali mo. Ang target ni Boss Yan ay hindi ka kidnapin. Gamitin ka para mailabas si Lu Chen. Ikaw ay pain lang. Sino man ang mga has na galawin siya ay aayusin dito sa eskinita ngayong gabi. Simula ngayon, bawal mag-isa sa gabi. Simula bukas, magtatalaga ako ng 2 tao na mag-escort sa iyo ng shift. Pero, ang itsura mo kanina, talagang naramdaman kong ligtas ako. Sinabi ni Chinghe sa akin ang tungkol sa ngayong gabi. Matapang siya, ngunit bilang kanyang ama, hindi ko ito basta-basta. Si Yan Zhong ay nagtatago sa ibang bansa sa loob ng 20 taon. Ang biglaang pagbabalik niya ngayon ay hindi biro. Pagkakamali ko ito. Akala ko patay na si Yan Zhong sa ibang bansa. Hindi ko inaasahan na nagpigil siya ng 20 taon at bumalik na may paghihiganti. Ang target niya ay hindi si HN. Ako, 20 taon na ang nakalipas, nakuha ko ang kanyang Zhenyuan Group. Kinuha niya ang 300 milyon na cash at tumakas. Ngayon, bumalik siya para gantihan ako ng dugo sa dugo. Kahit sino man ang target niya, ang unang taong pinuntahan niya ay si Chinghe. Ibig sabihin alam niya hindi niya kayang harapin si Hongda ng direkta, kaya pupuntahan niya ang mga taong malapit sa atin. Tatay, Tio Su, ang opinyon ko ay gumawa ng unang hakbang. Paano? Si Yan Zhong ay nagtatago sa mga anino. Hindi natin siya mahanap. Pero ang kanyang pondo dapat dumaan sa Shengheng Group ni Zhao Henyan para pumasok. Ang Shengheng Group kamakailan, dahil sa pagbebenta ng mura, ay nagkaroon ng malaking pinsala. Ang mga pautang sa bangko ni Zhao Henyan ay duna sa susunod na buwan. Kung ilalabas natin na ang aktual na pagkalugi ng Shengheng ay mas malaki kaysa sa sinasabi ng financial reports nito, ang mga bangko ay hindi mangahas na i-renew ang mga pautang. Si Zhao Henyan ay tiyak na lalapit sa kay Yan Zhong para humingi ng tulong. Sa sandaling dumating ang pera ni Yan Zhong mula sa ibang bansa, maaari nating subaybayan ang kanyang account at ang kanyang taguan. Bunutan ng alpombra sa ilalim nila. Magandang ideya iyan. Pero nangangailangan ito ng tiyak na impormasyon. Mayroon akong mga lumang ledger mula sa Shengheng. Mga kopya. Mula noong panahong iyon, si Zhao Henyan at Yan Zhong nagkaisa para habulin si Hong Dashi. Ebidensyang naiwan. Oras na para ilabas ang mga iyon. Ako na ang bahala dito. Siguraduhin mong ligtas ka. Nakapagpadala na ako ng mas maraming tao sa Chinghe. 24 na oras sa pamamagitan ng shift. Mula ngayon, hindi na siya maglalakad ng mag-isa sa anumang daan. Narinig ko ang tungkol sa nangyari kagabi.
Ang iyong mga tao ay hindi pa kumikilos bago sila hinarang ni Lu Chen, ang babaeng Su na iyon. Alam pa niya ang pangalan ko. Ano ang sinasabi sa iyo niyan? Sinasabi nito na bawat hakbang na gagawin natin, alam na ng kabilang panig. Yan, nagsuri na ako. Hindi ito tumagas mula sa akin. Hindi ito isyu ng tagas. Iyong babaeng iyon, hindi siya ordinaryo. Anak ni Su Jingxiao. Lumaki siyang nanonood sa kanyang ama sa mundo ng negosyo. Mas matapang siya kaysa karamihan. Para harapin ang isang katulad niya, hindi mo lang siya matatakot, kailangan mong maging totoo. Yan Lau, may naisip akong ideya. Pumupunta si Su Qinghe sa bookstore tuwing Miyerkules ng gabi para mag-imbentaryo. At ang lugar ay puno ng mga lumang bahay. Walang makikialam. Kung sasalakay tayo muli, ang Miyerkules lang ang tanging pagkakataon. Miyerkules na nga, hindi tayo pwedeng magpadala ng 2 tao lang sa pagkakataong ito. Magpadala ng marami. Harangin ang mga eskinita sa harap at likod ng tig-2. At 2 sa gitna para gawin ang aksyon. Mag-ayos din ang kotse na maghihintay sa kanto. Ilipat agad pagkatapos nating makuha siya. Kahit gaano kabilis mag-react ang mga tao ni Lu Chen, hindi nila matatalo ang ating paghahanda ng maaga. Yan Lau, pagkatapos nating makuha si Su Qinghe, ano ang susunod? Talagang mababaliw si Lu Chen, maghanap kung saan-saan. Hayaan siyang maghanap. Ang gusto ko lang ay mawalan siya ng kontrol sa sarili. Kapag nagpanik ang isang tao, nagkakamali siya. At ang mga pagkakamali ay naglalantad ng mga kahinaan. Hindi na natin siya kailangang hanapin. Siya mismo ang lalapit sa atin. Gusto kong masaksihan ni Lu Zhenhong ng sarili niyang mga mata ang kanyang nag-iisang anak na lalaki na mahulog sa aking mga kamay. Gumalaw na si Lu Chen at ang kanyang grupo. Hayaan mo siya. Unang pagkikita. Kamukha mo talaga ang tatay mo noong bata pa siya. Sa loob ng 20 taon, hindi nagpakita si Yan Zhong. At ang una niyang ginawa ay habulin ng isang babae. Mas kaawa ka pa kaysa sa naisip ko. Ngayon, bumati lang ako. Gusto kong subukan ang reflexes mo. Hindi naman masama. Hindi mo ako binigo. Pero huwag kang masyadong mayabang. Ang utang ng tatay mo sa akin, kokolektahin ko ito ng paunti-unti. Pinrotektahan mo siya ngayon, pero paano sa susunod? At sa mga susunod pa? Maaari mo siyang protektahan saglit, pero kaya mo ba siyang protektahan magpakailanman? Kung may gusto kang ayusin, harapin mo ako. Kung hihipuin mo pa ang isang malapit sa akin, sisiguraduhin ko na wala ka ng pagkakataong tumakas sa ibang bansa. Matapang na salita. Makikita natin. Nakatakas siya. Hindi siya makakatakas. Nasa kamay ko lahat ng tauhan niya. Aaminin nila bawat transaksyong pinansyal sa pagitan niya at ni Zhao Henyan, bawat isa. Malapit nang mag-umaga. Anong ginagawa mo? Ako ay isang lehitimong negosyante. Chairman Zhao, pinaghihinalaan kang nakikipagsabuatan sa ilegal na pondo mula sa ibang bansa, sinadyang masamang pag-abala sa kaayusan ng pamilihan at pandaraya sa komersyo na may matibay na ebidensya. Ito ang mga talaan sa pagitan mo at ni Yan Zhong ng mga transaksyong pinansyal sa nakalipas na 20 taon. Bawat isa ay napakalinaw. Mula noong unang beses mo akong hinamon sa pulong ng mga shareholders, noong sinalakay mo ako, sinimulan na kitang imbestigahan. Akala mo nasa lilim ka, ngunit bawat galaw mo ay hayag na hayag. Ang mga tauhang ipinadala ni Yan Zhong kagabi ay umamin na sa bawat transaksyon sa pagitan ninyo ng buo, Zhao Henyan. Ang iyong 20 taong pangarap kasama si Yan Zhong, tapos na. Lu Chen, sa tingin mo ba ang paghuli sa akin ay ang katapusan? Hindi pa kumikilos si Yan Zhong. Mas matigas siya kaysa sa inaakala mo. Sumama ka sa amin, Yan Zhong. Magaling na anak ang pinalaki ni Lu Zhenhong. Tapos na ako. Noong huling beses na nakatayo ako sa isang kasalan, ang mga magulang ng aking dating kasintahan pinilit akong lumuhod at mangutang ng pera. Noong mga oras na iyon, akala ko na wala na ang lahat sa akin. Ngunit ngayong nakatayo ako rito, napagtanto ko na ngayon ito ang pinakamagandang pagbabago sa aking buhay. Dahil sa araw na iyon, natagpuan ko ang aking tunay na mga magulang. Sa araw na iyon, nakaupo si Su Qinghe sa audience. Lahat ay tumatawa sa akin.
Siya lang ang nag-isip na may tapang ako. Sa sandaling iyon, iniisip ko, ang taong ito, na tumangging yumuko sa harap ng daan-daang tao, talagang matigas ang ulo. Mamaya, pagkatapos ko siyang makilala, nalaman ko hindi siya matigas ang ulo, may mga prinsipyo siya. Hindi siya nagpatalo sa mga nang-aapi sa kanya, at ibinigay niya ang lahat sa mga nangangailangan. Isang taong parehong mabait at matatag ang puso. Lahat, ngayon ang aking anak ay nakatayo sa kanyang kasal sa ikalawang pagkakataon. Noong una, marahil narinig ninyo na lahat, pero wala iyon dapat ikahiya. Kapag ang isang tao ay nasa pinakamababa niyang punto, ang paghawak sa kanyang dignidad ay mas mahalaga kaysa sa pagiging maluwalhati sa tuktok. Ang pagkakaroon ng manugang na tulad nito ay biyaya ng pamilya Lu. Si Chinghe ay naging independent mula pa noong bata siya. 3 taon na ang nakalipas, tumanggi siyang kunin ang Huamao at nagtayo ng sarili niyang bookstore. Wala akong paraan para pigilan siya. Ngunit pagdating sa pagpili ng lalaki, ako, bilang ulo ng pamilya, ay dapat umamin na maganda ang kanyang panlasa. Ang batang si Lucien ay sapat na para sa aking anak. Chinghe, naaalala mo pa ba ang mga unang salita na sinabi mo sa akin sa tabi ng ilog Binjiang? Oo, sinabi ko na ang kayamanan at katanyagan ay panlabas lamang. Ang pagkatao, integridad, at kabutihan ay mga bagay na maraming tao hindi natututunan sa isang buhay. Ang pamilya Jiang ay hindi karapat-dapat sa iyo. Ganyan ako katatag sa pagsuporta sa iyo. Ngayon, magdadagdag ako ng isa pa. Karapat-dapat ka sa lahat ng kagandahan at lambing sa mundo. Mula ngayon, ang buhay ko ay sa iyo na. Ang bahay ko ay sa iyo. Ang Hongda Group, ang posisyon ng Batang Ginang ay sa iyo rin. Inaasahan ko ang paggugol ng natitirang buhay ko kasama ka. Lucien, sabihin mo sa akin, ang ating mga magiging anak, magiging matigas ba ang ulo nila tulad mo? Hindi ko sigurado sa pagiging matigas. Ngunit hindi siya mapipilitang magdusa ng kahihiyan.